Konti na lang pala yung kape ko. Pasok na, pasok na, pasok na. Ayan, umuulan yung panahon natin ngayon, mga kainis. Hanggang ngayon, umuulan, ano? Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Dito tayo sa harapan ng bahay natin, ano? Uy, tingnan nyo yung mga, yung mga patak ng ulan. May konting parang yellow, mga kainags, ano? O, yan yung halaman natin sa harapan ng bahay, oh. Ganda na ng kulay. Yan, nako po. Malakas yung hangin. Mabuti nga mga kainag, ulan pa rin ang bumabagsak ngayon, ano? Kasi ina-expect natin ganitong panahon, mga huling linggo ng October. Ano na yan, mga snow na yan. Pero napapansin nyo ba yung butil ng ulan? Parang may kasamang yelo, no? Yelong maliliit na mukhang ulan lang, ano? Kumikuneho pa. Ayan, mukhang snow na nga to, pero pag bumabagsak sa lupa, tingnan nyo, pag bumabagsak sa lupa, tubig. Lakas ng hangin, ano? Yan, buti ulan lang, hindi pa siya snow. Buti naman, kasi pag nag-snow na yan, ako po, Panginoon, ay magpapala na tayo ng snow sa harapan at likuran ng ating bahay. Pakasok na nga tayo, medyo malamig at panay ng andar ng ating furnace heater ngayon. Sigurado yung ating babayaran sa kuryente tataas na next month, mga kainags, ano? Yan, magandang araw, magandang gabi po sa inyo kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Hawiin muna natin to. Yung Christmas parol namin nandito pa rin, no? Tagal na yan. 4 na taon na siguro kung di ako nagkakamali. Hoy, maingay kayo mga aso kayo para kay mga batang makukulit. Aray ko. Ano? Naku, yan na naman kayo. Tabi dyan. Naku, pumasok ka na naman dyan. Bihira ka, oh. Tigdagan na lang natin. Ito nga pala yung mga tama nung airsoft, BB airsoft nung naglaro kami ng airsoft game, ano? Ito na siya, oh. Ayan, tsaka to. Pantal, eh. No pain, no gain. Sarap. So, by the way, mga kainis, nung isang gabi, meron nga palang dinalang, parang mga pagkain si Mahal Arena, no? Parang higado yata. Yung mga laman loob, may atay. Basta yung mga ganun yung mga dala niya, mga ilang putahe yung dala niya. Mga kainis, tumikim lang ako nung isang atay. Pagkagat ko ng isang atay. Tikim lang, ha? Ganito lang siguro, yung tip lang nung atay na yun. Tapos tumikim din ako yung tip lang kutsarita, yung tip, ito pa kutsara, yung dito tip lang, no? Ng kutsara, doon naman sa bupis, tumikim din ako. Lako po, Panginoon. Pag gising ko kinabukasan, sumakit na naman tong bukong ko. Bihira, oh. Papakita ko na naman sa inyo yung pa ako. Ayan. Ito. Lako, namagayan kahapon. Tapos sabi ko, ano ba naman yan? Tikim na nga lang, eh. Namaga uli. Tapos sabi ko, akala ko bumaba na yung uric acid ko kasi umiinom tayo ng allopurinol, mga kainis. Magtatatlong buwan na tayong umiinom ng allopurinol para bumaba ang ating uric acid. So bumaba naman, katulad ng nasabi ko sa inyo, from 560, naging 390. Pero ngayon, yung huling punta natin sa precision para i-check yung dugo natin, yung uric acid natin, hindi pa tumatawag yung doktor ko. So ibig sabihin daw, pag hindi tumatawag yung doktor, ibig sabihin maganda yung resulta. So malalaman ko na lang yan pagka nagpa-appointment ako ng virtual appointment sa ating doktor. So yun. Akala ko pag bumaba na yung uric acid mo, hindi ka na magkakaramdam ng gout, ano? Pero ito naramdaman ko. Pero nakapagsuot naman ako ng medyas, nakapagsuot naman ako ng sapatos. Tapos, nagtrabaho pa ako ng 8 oras sa warehouse. Pero nung pumupunta ako sa warehouse, nag-aalangan na ako, nagdadalawang isip na ako. Sabi ko, papasok ba ako? Hindi kasi masakit, eh. Hindi siya sobrang sakit, pero mararamdaman mo talaga na masakit. Pero nakakalakad pa rin ako. Kaya lang medyo paika-ika lang ng konti. Mahalata mo talaga na meron akong dinadalang sakit sa paa. So yun,
Tapos sabi ko, nung isang oras, kinausap ko pa nga yung bisor ko, sabi ko, pwede ba akong mag-call sick mamaya pagka hindi ko na nakayanan to, or gamitin ko yung yung mga vacation leave ko instead na call sick. Yan. Kasi yung call sick kasi, gusto ko siyang i-save. Tapos gusto ko siyang gamitin pag yung talagang hindi ako makalakad, katulad ng mga previous na sakit ko. Hindi ako makalakad. Mabuti nga, hindi sa heel yung tama ko, no? Kung sa heel yan, sigurado hirap akong maglakad. Yung pag-uwi ko ng bahay, yung ginawa ko, binabad ko siya sa warm water, tapos na mayroong Epsom salt, tapos uminom ako ng gamot ko, yung Colchicine, tsaka yung Indomethacin. So kanina, pagkagising ko, sa awa ng Panginoon, salamat naman. Ngayon, pagkagising ko ngayon, abay nawala na yung nararamdaman kong sakit, at nawala na rin yung pamumula, at nawala na rin yung pamamaga, mga kainags, Ayan nawala na yung pula kasi pulang-pula kagabi yan eh. Tsaka nakikita ko na yung kahapon kasi hindi ko na nakikita yan. Yung ugat dito. Ayos na. Salamat naman sa Panginoon, na nawala na yung ating nararamdaman ngayon. So, umaga. Pinakita ko yung pa akong parang luya, Pasintabi po sa kumakain. Uminom na rin pala ako ng warm water with lemon, at saka warm water with yung apple cider, para sigurado, kasi sabi nila maganda raw yung mga maaasim para sa uric acid. Yan, tsaka sa may mga gout, maganda raw yan, naka-flash yung mga crystal. Ay, nako po, Panginoon, salamat naman. Pero alam nyo kasi mga kainags, ayaw ko kasi yung uma-absent ako pag may trabaho ako. Ewan ko, hindi ko nakasanayan ko na yan eh. Kahit na minsan yung tinatamad ako, sobrang tamad ako, papasok pa rin talaga ako. Parang hinihila ako ng aking katawan para pumasok. Hindi ko kasi nakasanayan yung pala absent sa trabaho. Kahit sa eskwelahan dati, kahit na masipag akong pumasok sa eskwelahan dati, kahit na walang pumapasok sa ulo ko. Pero masipag ako sa trabaho. Masipag akong pumasok. So anyway, mga kainags, napanood ko yung replay ng Spot Pinoy kahapon. Yung ano ba ang gagawin mo kung sakaling hindi ka na ma-permanent resident dito sa Canada. So biglang nag-flashback agad sa akin, bigla ako nakarelate, sa kwento ko ulit, mga kainags, kung ako lang naman, kung ako yung tatanungin, ano daw ba ang gagawin ko kung sakaling hindi ako maging permanent residence dito sa Canada during my temporary foreign worker time. Unang-unang kong gagawin ay uuwi talaga ako. Uuwi ako. Hindi na ako yung magtatago, hindi na ako magti-TNT, hindi ko na gagawin yun, mga kainags, Kasi sobrang hassle nun, sobrang stress nun, sobrang pressure nun. Kumbaga binibigyan mo ng stress, problema yung sarili mo. Kasi syempre, pag wala ka ng papel or status dito sa Canada, syempre consider as fugitive ka na niyan. Consider as wanted ka na niyan kasi pinaghahanap ka na ng immigration ng Canada para paalisin dito sa bansa nila. 'Di ba? So syempre, torture 'yun. Oras-oras, segundo, minuto, torture sa kakaisip 'yun. Paano kung ganito, paano kung ganyan? Syempre, maghahanap ka ng trabaho, kada galaw mo, 'di ba? Kada galaw mo, konting pagkakamali mo lang, huli ka. 'Di ba? Siyempre, wala kang papel, mag-a-apply ka ng trabaho. Pagpasa mo ng resume mo, siyempre, hihingan ka ng SIN number niyan. 'Di ba? Mga requirements mo, siyempre, malalaman nila 'yan. Wala ka na palang status, tapos kailangan mo ng permit. So, may makukuha ka naman siguro mga under the table, pero bihirang-bihira kang makakita ng ganon, mga kainags, Kung sakali mang makakita ka ng ganon, yun nga, sabi ng mga taga-Spot Pinoy, tropang Spot Pinoy natin, kapag ikaw, nakapagtrabaho, nakakita ka naman ng trabaho under the table, mag-ingat ka sa mga kasamahan mo rin sa trabaho at baka maisumbong ka sa immigration. Diba, sabi nga nila, lalo pag ikaw ay masipag, malapit ka sa mga boss, sobrang sipag mo, at pag ikaw ay nasilipan, di susumbong ka sa immigration, tapos babayaran yung magsusumbong. So mahirap. Tapos syempre, pag nagkasakit ka, kailangan mo nang pumunta ng ospital, diba, hihingian ka ng niyan, yung card. Yung card ng natin, diba?
pag na-hospital ka, o di malalaman din nila, expired na yon, tapos wala kang status, o huli ka rin. Tapos, kada galaw mo, kada lakad mo, di ba? Tapos nauubos na yung pera mo, yung ipon mong pera rito sa Canada. Siyempre, di ba? Tapos malungkot, tapos ganito pa. Ganito pa yung panahon, mga kainags, oh. Kita nyo yung panahon natin, ano? Ganyan pa, maulan, makulimlim, tapos magwi-winter na. Nako po, malungkot yan. Sobrang lungkot yan. Naghalo-halo na, stress, pressure, depression. Nako, lahat na. Tapos nag-iisa ka lang, siyempre, kailangan mo mag-isa. Kailangan mo magtago-tago na dahil yung ibang mga nakakilala sa'yo, alam na paso na yung ano mo, work permit mo, wala ka ng status sa Canada. Kailangan nagtatago ka nga, parang kang fugitive, parang kang wanted talaga. Grabe. So nakaka-relate ako doon sa topic ng ating Spot Pinoy. Ina Andolong yan, Mark Carino, tsaka kila Rice Velasquez, ano. Grabe, sobrang pressure, sobrang wow. Ikaw na nga lang ako na nga lang, mga kainags, ano, nung ako ay may status pa at ako ay meron pang work permit, abay sobra-sobra na yung kaba na nararamdaman namin na baka hindi na kami ma-renew or baka pangalawa, baka magbago ang batas sa Canada, di ba? Or baka pangatlo naman, baka ma-deny na yung LMO namin or work permit namin, di ba? So yun yung doon pa lang, no, mga kainis, ano, meron pa akong status nito. Hindi lang ako, marami kami. Talagang hindi ka na makatulog. Hindi ka na, nag-iisip ka na. Kung ano iniisip mo, paranoid ka na kung ano namang iniisip mo. Ano? Pasensya na kayo doon sa aso ko, makukulit eh. Ngat-ngat na ngat-ngat. So yun yung mga kainis. Grabe. Nakahiga ka sa kama mo, matutulog ka lang, no? Nakaganon ka pa, oh. Nakadilat pa yung mata mo. Pero natutulog ka na yan, ha? Torture yun, parang alam mo yung bibitayin ka na. So yun mga kainis, no? Kung ako yung tatanungin nyo, kasi naranasan ko na yung hirap no? Kaya nung sinabi sa amin na uuwi na kayo pag hindi kayo naging permanent resident sa loob ng 4 na taon, tanggap ko na yan. Sabi ko, wala na, uwi. Talagang pag wala akong nakitang ibang trabaho rito, wala akong nakitang ibang opportunity, uwi na talaga ako sa Pilipinas kasi ayoko na maranasan yung nararanasan namin araw-araw. Ano ba mangyayari pag natapos na yung work permit namin? Ano ba? So, ginawa ko na nga lang, sabi ko sa inyo nung nakarang vlog ko, pinaghandaan ko na lang yung susunod na step. What if? Yan, yung what if, di ba? Merong plan B, merong plan C. O, what if kung di ako maging permanent resident sa Canada at mapauwi ako ng Pilipinas? So, ang ginawa ko, since na meron naman ako nakuhang pera noon sa Intel Philippines nung binayaran kami, bago ako napunta ng Canada, di ba, nag-close yung Intel Philippines eh. So, binayaran kami roon. So, yun, yung perang binayad sa akin, hindi ko ginastos yun ng ilang taon, mga kainis. So, nasa bangko yun, nakasave sa bangko yun. Yan ang importante sa pagsisave. Yung na magagamit mo anytime na talagang kailangan at meron kang balak gawin na magandang kakapulutan sa bandang huli. So yung pinag-aral ko si Mahal na Reyna ng culinary, di ba? Nabanggit ko nga doon sa mga ngayon lang nakapanood, babanggitin ko sa inyo. At doon sa mga nakapanood na nung naikwento ko na to, ulitin ko lang uli So yun, meron siya nakitang isang culinary school sa Pampanga. Tapos 3 months pa lang siya, nalaman niya na yung school sa Pampanga ay hindi siya nakarehistro sa TESDA. So ibig sabihin, parang hindi siya hindi siya qualified sa pang-abroad, no? Or parang peke. Siguro kasi parang hindi siya nakarehistro sa TESDA, no? Tama ba ako, mga kainis? Pagka hindi nakarehistro sa TESDA, ibig sabihin walang silbi, walang invalid lahat ng mga makukuha mong subject. O invalid lahat yung diplomang makukuha mo. So ginawa ko, buti na lang nalaman niya. Sabi ko, sige, ganito na lang. Maghanap ka na lang ng eskwelahan na yung talagang kilalang-kilala, sikat, yung sigurado, yung legit. Sabi ko, maghanap ka sa Maynila or sa Makati, ano man makita mo, sabi ko, para wag ka na magtipid, sabi ko, kasi para sigurado, sure. So yung perang binayad namin doon sa Pampanga na eskwelahan, culinary, so hindi na namin nabawi yun, So meron nga nakita si Mahal na Reyna sa Makati yung global culinary.
So sa madaling salita, 1 taon siya nag-aral, culinary in sabi ko, 'di ba, 2 diploma ni Mahal Arena, no? Baking in pastry at saka culinary. So naipasa niya naman yung awa ng Panginoon. So yun, pinag-aral ko siya. Kaya nung nakapasa na siya, nakahinga na ako ng maluwag, no? Sabi ko, kung sakaling mapauwi man ako ng Pilipinas at kung sakaling mang hindi ako maging permanent residence dito sa Canada, meron na akong alas. Meron na kaming alas. Si Mahal Arena kasi siya ay graduate na ng culinary, meron na siyang diploma. So, 'di ba? Medyo madali na makahanap ng trabaho, especially sa abroad. Siyempre, naipasa niya rin yung NC2 sa TESDA, naipasa niya rin yun, mga kainags, which is good. So, pangalawang option ko, yun nga, sabi ko sa inyo, nag-ipon ako. Nakapag-ipon ako dito sa Canada during my contract worker time. So, nakapag-ipon ako ng 50,000 Canadian dollar plus. So, talaga, yun na. Sa madaling salita, nung pagdating ko ng Canada, ang nasa isip ko agad, ipon. Tsaka, sabi ko nga sa inyo, hindi ako yung maluho. Hindi ako yung bili ng ganito. Hindi ako nakikipagsabayan sa iba, sa mga kasamahan ko rin na contract worker na bili dito sa Canada. Hindi ako nakipagsabayan sa kanila. Ang mindset ko, ipon. Ako, nandiyan si Mahal Arena. Ipon, yun. So, sa madaling salita, na permanent resident sa Canada, so, worth it. Kasi yung inipon ko na pera, di ba, nagamit namin dito sa Canada. Hanggang sa, ayun na nga, ito na. Nandito na kami sa bahay. 10 taon na kami rito. So, yun, mga kainags, yun. Yan, kinakalabit ka na naman ng mga alaga mo. Nako. Nilagay mo yung tinapay dito kanina, no? Sarap, no? Masarap yung lasa, no? Oh, yan. Nilagay mo kanina rito, no? Bago mo kinain yung unang lapag mo. Nilagay ko kasi yung paa ko rito kanina, Amoy lasang paa ba? Ang bihira. hindi natin na hugasan na punasan. Anyway, hindi naman halata ni Mahal Arena, Bihira. Sarap na. Nakapo, Panginoon. Kagaganda at kagagwapo ng ating mga anak na to. Naku, nangangalabit pa, Ay, tama na. Tama na raw. Ayan, nangangalabit pa, nangangalabit ka. Naku po. Sige. Tama na sa'yo, na? Masakit. Aray ko. Ano naman yan? So yun, mga kainags, maraming salamat po sa panonood. Nako, thank you very much ulit. Don't forget to subscribe po, click the like button, leave your message at maraming salamat po.